Ang title na po ito na See You on Sunday series. God designed His people to come together and not give up in doing so, even when we face with challenges. Ang nais po ng Panginoong Diyos ay ginawa niya po ang simbahan na tayo daw po ay magkakasama. Hindi lang po magkakasama, but sumusunod, lumalaban at nananalo. Yung series po natin ito ay pinamagatan po natin See You on the Sunday series kasi po ang intention po natin ito na maintindihan yung importance ng embodied gathering as God designed for the church. Ang simbahan po ay dinesign ng Panginoong Diyos na mag-gathered together. Why? Because we are better together. Naalala niyo po ba nung time na nagkameron ng pandemic? Naranasan niyo ba na yung mga importance ng social media na dahil hindi po tayo gathered because ng yung kailangan po natin pangalagaan yung ating mga kalusugan, ayaw po natin mahawaan po tayo ng sakit. So, blessing po na meron po tayong online. And tanda-tanda ko pa po nung time na may mga online dito. Sino dito naging part kayo ng mga online? Siguro sa trabaho, siguro yung iba sa inyo sa school. And ang daming bloopers. Kahit ako po noon, nung first time ako na in-invite na, kasi nung time po noon, nandito pa si Pastor Jay. So parang hati kami sa preaching. And ang sa kids, sa campus, pinag-preach po ako. So nagpasa po ako 7 minutes. Tapos sabi nung nag-e-edit, Pastor, ito na ba yun? 7 minutes. Yan na yun. Lahat na yun. So parang yung nag-e-edit, inano niya, 7 minutes lang. Pagka naman, kaya-kaya mo 40 minutes, minsan overtime pa. Pero pagka online na, medyo iba na nung online eh. Ay hindi pa po ako gamay nun. Tanda ko na malapit na akong matapos. Sasabihin ko na lang, see you guys next week. Parang gano'n na lang yung sasabihin ko. Pag-imig ko ng gano'n, no? Kasi yung 7 minutes, pagka may naputol, hindi ko pa alam na pwede pala mag-post ako, tapos i-edit na lang yon. So, basta nung malapit na akong matapos, see you, sabi nung anak ko, Daddy, tapos na ako. So, again, inulit ko po ulit 7 minutes. So, as time goes by, medyo nagiging madali na yung Pero ano po yung ibig kong sabihin? Yes, good po yung mga Zoom, good po yung mga on-site, pero iba pa rin po yung design ng Panginoong Diyos to gather po yung mga tao. And today, we will talk about called to gather o tinawag upang magtipon-tipon. So, tanong po, every time you see our church, what do you see? Every time daw po na tayo po ay nandito sa ating simbahan, ano po ba yung nakikita natin? Again, hindi po perke pare-parehas tayo na umaattend ng simbahan o pumupunta sa simbahan. Hindi po pare-parehas na yung ating pong nasa isipan at kung ano ba yung simbahan. Some daw, when they attend the church, akala po nila ito po ay museum. Na sinasabi nila na ang Biblia ay mga old story and hindi lang old story but also historical event. Na ang Biblia daw po ngayon ay hindi na relevant kasi ito daw po ay mga lumang istorya lamang at ito ay historical event. But again, the Bible is not only a old story or historical event, but it is the Word of God. It is written by the disciple, pero habang sinusulat po ito, ang Diyos na Banal na Espiritu ay inspired po sila to do it. And meron po mga Biblia na lumabas din na hindi po inspired, na kaya kung makita natin, ba't doon sa Bible ng ganito, may ganito.
But sa atin, 66 books lang. Again, every time they attend the church, they thought that yung simbahan po ay isa lamang museo. Yung iba naman, they thought that is amusement park. Umattend po sila ng simbahan kasi gusto lang po nila ng good experience. Hindi lang po good experience, but also they enjoy. Na pagka na-enjoy nila, pagka nakattend na sila ng simbahan, sasabihin, I am blessed. Blessed na ako dahil nakattend ako ng simbahan. Tanda ko po nung lagi may nagtatanong sa akin, Pastor, ano nga ba yung sinabi mo? Jeremiah 29:11. Tapos lagi siya nagtatanong. Yung pala, yun yung tatayan niya sa wedding. Kasi mamabless. Pero totoo po yun. Sama when yung senior leaders na sa Lucena, merong mga, kasi yung simbahan po natin nasa mall, may mga pumapasok lang. And una, ganun po yung intention. Pero I believe po that time when we share the Word of God, He continually know who God is. And sa ngayon po, alam ko po kapiling na niya ang Diyos Ama kasi nawala na rin po siya. It's not only amusement park but also hospital. Akala nung iba, every time na atin sila ng simbahan, ito yung time na pagpagod na sila at pag-time na dumadaan sila sa matinding problema. But hope today, hindi po tayo yon na we not thought that the church is amusement park. Hindi natin iniisip na ang church ay isang museo o isang hospital na kung kailangan lang ng time, ng need, tsaka lang po tayo pupunta. Hope we understand that church is a building, is not a building, but a called out people of God. We are called by God with purpose. Reminder, the church is not building, but a community of God's people. Can we all stand up and let us read the book of Acts chapter 2 verse 42 to 47. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Maraming himala ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa magitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang perang pinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikipahagi ng pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw, dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang niligtas. Tayo po manalangin. Lord, thank you for the day. Lord, we pray today that we understand na ang simbahan ay ikaw ang tumawag, Panginoong Diyos. Na ang simbahan ay hindi gusali, bagkus ito ay yung mga nanampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Dalangin namin, Lord, that kung saan mo kami tinawag, kung ano yung layunin namin bilang simbahan, ito'y maganap sa aming mga buhay. We pray, God, that as we end our topic today, ganun po namin maintindihan yung relationship, yung need ng fellowship ng bawat isa. Na wala pong Kristiyano na pwedeng mamuhay na nagsosolo lamang. But you create a Christian to have someone na makakasama at makakatulong. Like the disciple that time, Lord, when they face a lot of persecution, still hindi sila natinag, but patuloy na lumago
at dumami ang iyong mga disipulo dahil ikaw ay kasama namin. Lord, thank you for the day. Let your word speak to us. In Jesus' name, Amen. So, the background po nung binasa natin na Acts 2, ito po yung time and moment na nag-preach po si Apostle Peter. Nang sinabi ni Apostle Peter na repent and be baptized. At nung sinabi po ito ni Pedro, 3,000 daw po yung nadagdag sa simbahan. Ito po yung time na nung si Kristo po ay namatay sa cross, and after 3 days, He rose again. Tapos for 40 days, nagstay po siya sa Jerusalem. At pag-stay po niya ng 40 days, in-instruct niya yung kanyang mga disipulo na ako'y aalis, pero huwag kayong mag-alala, darating ang banal na Espiritu. And after po na nung 40 days na nasa langit na po ang Panginoong Jesus, ito na po yung napuspusan po yung 112 disciple ng banal na Espiritu na they see that yung naapoy na umano sa kanila. And ito po yung time and moment na ang bawat mananampalataya ay puspos ng banal na Espiritu. They are inspired by the Spirit. So, because God, the Holy Spirit is living in them, andun po yung boldness nila to preach the gospel. In our time today, pagka po ang simbahan natin, parang, lalo na po dito sa Pilipinas, ang dali po mag-share ng gospel, tama po ba? Ang dali po natin mag-gather ng ganito. Pero po itong time na sitwasyon na meron po yung 112 disciple, mahirap po ito para sa kanila. Bakit? Yung mga Hudyo po doon o yung mga Pariseo ay hindi po sila naniniwala na si Kristo ang Misaya. So that time, when you know, pagka pinipreach mo yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, again, you are not welcome. In the same time, you will be persecuted. Kaya po itong time na to, nung nag-preach po si Pedro, medyo kailangan talaga ng lakas ng loob. At ang lakas ng loob na meron po siya ay nanggagaling sa Diyos na banal na Espiritu na nagpuspos po sa kanya. Pero within 2 minutes, 3,000 were added. At yung pong 3,000 na na-add pong yun, hindi po yun yung pinakain ni Jesus na pinakain po siya. Yung 3,000 po, ito po yung mga tao na sinasabi, kaya po si Jesus ay napako sa cross because po gawa ng mga taong ito. Ito po yung mga nandun na, ipako yan sa cross. Ito yung mga tao na habang dumadaan sa Jesus, dinuturoan siya. Ito po yung mga Marisol, yung maring taga-Solsol na ipako yan si Kristo. But in this time moment, parang sinabi ni Pedro na, nang dahil sa inyo, kaya ito nangyari kay Kristo. So nandito kayo ngayon, magsisi kayo sa mga inyong kasalanan at magpabautismo kayo at ang banal na Espiritu ay mapapa sa inyo. And sabi po dito, 3,000 were added. From 112 disciple, now 3,000 disciple. So makikita mo dito na parang ito yung sekreto na meron sila. Despite of persecution, despite of many things happen, they choose to gather. Acts 2, verse 42, sabi po dito, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid at paghahati-hati ng tinapay at panalangin. They devoted themselves in apostle teaching. Devoted means commonality. They all devoted, they all committed. Ibig sabihin po, pinaglalaban nila ito. Na despite na meron pong parang
hindi po komportable sa kanila na magsama-sama, pero pinaglalaban po nila na kailangan nilang magsama-sama. Sabi doon, committed. So, ibig sabihin po nito, they are devoted. Ibig sabihin, hindi lang po solo, but like po nito, simbahan. Iniisip ko nga, kung may persecution, kung delikado noon na magsama-sama sila, saan sila nag-gather yung 3,000 and plus 112 disciple? Tayo dito kasi we're around siguro 90, 100 na meron tayo dito. Eh kung dito yung sa Lukban na may 3,000 added sa simbahan, tapos 112, tapos nag-gather tayo dito, ay rinig na yung worship natin doon, di ba? We make room for the Spirit. Siguro rinig na tayo, hindi ganun kadali. Pero sabi po dito, they devoted themselves. In where? Apostle teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer. What does it mean? They devoted themselves in the Word. So yung being devoted, hindi lang po ito yung every Mayo ba yun? O ano na, yung may time Nazareno, pupunta ka doon, parang devoto ako ni Nazareno. Hindi lang po one-time event. But ito pong event na to, persistent po sila, araw-araw po nilang ginagawa that they devoted into the Word, they devoted in fellowship, breaking bread, and prayer. Na hindi one-time event, but sabi nga po, araw-araw, at hindi lang po araw-araw, communal. That time, hindi pa po uso ang Bible. Wala pa pong Bible noon. Ang ginagamit pa po noon, Torah. And when they devoted themselves in apostle teaching, hindi ko alam kung paano po nila ginagawa yon, pero it's just like of this, a congregation. Yung Torah po, yung 5 books in the Bible, which Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, wala pang Bible noon, so scroll pa po noon ang gamit. So pagka-scroll noon, tatayo siguro dito yung apostle, and they read the Word of God. Ganun daw po kadiboto yung mga tao. Bakit? The God, the Holy Spirit is also living in them, di ba? Parang tayo. Sino po dito tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Yan. When you accept Christ as Lord and Savior of your life, the God, the Holy Spirit, is already living in us. That's why there's a war between living in the flesh and living by the Spirit. So when you're living by the Spirit, andun po yung hunger mo na ang pinipid mo o ang pagkain ng Diyos na banal na Espiritu ay ang salita ng Diyos, which is the Bible. Eh sabi ko, paano yun? Wala pang Bible. Tapos kailangan lagi communal. Eh yung sinasabi ng devoted, hindi lang that time na meron silang pagkakataon, but araw-araw. Sabi ko, paano yun? Noon pala uso na yung victory group. Uso na pala na nagsasama-sama yung mga tao, kahit ilang 4, 5 na nagtatago sila, tapos binabasa nila yung salita ng Diyos at pinagbubulay-bulayan. Parang yun lang yung in the back of my mind. So mahalaga talaga na it's a congregation, it's a communal na pinag-aaralan yung Bible o yung Torah. And siguro some of the disciples, dahil nakasama nila si Jesus, kung ano mga tinuro ni Jesus, yun din yung tinuturo nila. Hindi ko nga alam, paano kaya yun? Sino dito alam mo yung pocketbook? Wala. Kanina kasing maga, tinanong ko yung pocketbook, may mga nagtaas sa kamay. Buti na lang meron pa nakakaalam ng pocketbook. So, ito po ay libro, maliit na libro, may mga istorya ng buhay. So, yung lolo ko po noon, parang pagka nabasa na, ikaw naman magbasa. Tapos pagkabasa po noon, may circle of friends lang kayo, pinagkakata, nabasa ko na yan. Hindi pa nabasa. So parang iniisip ko,
Siguro yung mga scroll noon, ang lalaki. Dala-dala, parang pinagsisharean nila. So pagka nabasa nila, naaral na nila, ngayon pupunta sila ng synagogue o temple. When they hear the word of God, hindi lang po sila pumupunta sa simbahan dahil dahil makikinig lang po sila. They already know it and they read it already. Ganun po yung devotion. Parang yung passion mo, yung araw-araw mong ginagawa, yun na po yun. Sino dito passion mo? Basketball. All throughout yung life mo, yun ang umiikot sa'yo, yung basketball. Yung iba siguro, business. All throughout, umiikot sa'yo, business. Yung iba sa inyo, pagkanta. Kahit hindi hilig ang pagkanta. Hindi ka ng pagkanta. Ito ba parang, because they devoted themselves, yung apostle teaching, kulang po sa kanilang oras para basahin, pagbulay-bulayin, alamin ang salita ng Panginoong Diyos. It's not personal devotion, but communal. Sino po dito love na love mo mag-devotion? Ng personal. Di ba sarap mag-devotion? Sabi ko nga yung misis ko po, pagka dumating na ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, hindi ko na makakausap yan. Very strict to siya eh. Yung sasalta lang ako, honey, mamaya nagde-devotion pa ako. Nagde-devotion, galit ka. Joke na yun. Pero inano ko doon na, kasi she loved doing it. Pero ito po, sinasabi ko, there's a love doing it together. Yes, pwede tayong lumago ng tayo lamang, pero iba pa rin po yung together reading the Word of God. Sabi ko nga po, hindi perke pastor, hindi mo na kailangan to join with the group. Last Friday, we have a victory group. Tapos, sabi ko dun sa group member ko, bro, pag-pray natin ng Israel because of what happening sa war na meron sila. Sabi nung isa, bro, unfair. Bakit Israel lamang? Why don't we pray both Palestinian and Israeli? Tandaan mo, parang sinarmonan pa niya ako eh. Sino ba pastor dito? Hindi, parang sabi niya, tandaan mo bro, parang sa akin lang, sabi niya gano'n. Paano yung mga tumanggap din kay Kristo na Palestinian? Meron tayong mga missionary doon din na nakakaranas din. So we need to pray both. Oh, okay. Sige, let's pray for it. Parang ano yung point ko? When you do it together, maganda po din na yung victory group kasi dito po limitado po si pastor. Hindi ko masasabi lahat. Yung iba nga mas matatalino pa sa akin po. Pero pagka po magkakasama, mas napagbubulay-bulayan at nahihimay po yung salat. Yung mga personal question nyo to the Word of God, mas nahihimay-himay po. Sino po dito, you are a leader of Victory Group? Sige po, taas ang kamay. Yan. Palakpakan po natin sila. And thank you for continually doing it. Again, napatunayan natin na mahalaga po ito. Not only that, but also, sabi ni Tony Merida, hindi Tony Candia, Tony Merida, if you're walking in the fullness of the Spirit, you will drawn to the Bible. All through spiritual awakenings involve healthy teaching from it. So again, when the Holy Spirit is in you, you will end up reading the Word, and truly it will awaken us. Psalm 119, 105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daraanan. They continue steadfastly in apostle teaching. So when they do it, that ganun yung heart nila,
that every time they hear the word of God, it blown out their mind na nagbibigay ng liwanag. See dito dati, when you don't know Christ, when you hear the word of God, until the time na nare-realize, oh, tama pala yun. Dati ito yung mga pinagagawa mo muli, pero when you hear the word of God, when you hear the teaching of Christ, all of a sudden, you become like Christ. Kaya nga tinawag tayong Christian because we are a follower of Christ. So every time we hear the message, every time we know who Christ is into our life, it give us change, na-change po yung life natin. And hope, every time we go here in the church, hindi po tayo pumupunta dito dahil sa victory or dahil pogi yung pastor, hindi po ako yung sa Lucena. Kasi po yung ating pong simbahan, nakasentro po ito kay Jesus. Lagi po sinasabi, the foundation of our church is Christ. At ang mensahe po na meron tayo dito ay nakasentro po sa Panginoong Diyos. Hindi po sa preacher, hindi po sa kung sino man, but we focus onto the Word of God, which is center through Christ. Lesson, let us be devoted to Jesus. Jesus is the center of the church. He is the superhero, not the pastor or the preacher, but let us be devoted to Jesus. So as we know Christ, as we understand who Christ is, we will experience also Christ into our life. And when we experience Christ into our life, every time we hear the Word of God, we will end up po preaching the Word. Sino po dito may gano'n? Every time, because ito yung napapakinggan mo, ito na yung lumalabas sa bibig mo. Dati nung nasa labas ka pa, nung wala ka pa, nung alien ka pa, foreigner ka pa ng mundo ng Christian, pagka nadulas ka, ano mo, puto kutsita. May kilala ba kayong ganon? Well, puto bingbang. Pero naging Kristiyano ka na, amen. Hallelujah. Pero honestly, para sa akin, siguro yung iba medyo mababansagan ka na. Pero walang masama when we say amen, when we say hallelujah, or we say the word of God. So it will change us. It will end up, we will preach the word. Parang matanda ko lagi ko na nababanggit yung mga batchmate ko. Pagka nagkwentuhan, puro green joke. So pagka tinanong nila sa akin, parang ako nagiging yung killjoy. Ay, pastor, ay. Ganun na sila. So well, it changes us. It will end up to preach the word. Not only that, not only devoted into apostle teaching, but also devoted in fellowship. Fellowship means koinonia or common, meaning participant, partner, and share. So, paano ang participant? Hep, hep! Participant. Partner. Side partner. Magkasama kayo. Together. Share. Nagbibigay together. So, that's the fellowship. Tayo po, meron po tayong mga fellowship na ginagawa dito sa church. May picture ba tayo dyan? Yan. Bapogi nitong isa. Yan. Ito ba yung artista kanina? Parang, iyan, iba talaga yung tsura mo. Nung nakita ka, sabi ko, magdidilaw din ako na jacket sa susunod na linggo. Nakakapogi eh. Yan, Calpe. Yan, mga senior leaders po natin. Wala kakonti pala yung nandito. Then, yung basketball with the women. So, again, marami pa pong picture yan.
na maaari wala po dyan, pero it happened po sa ating church, yung fellowship. Yung iba, they are continually doing it. Pero napakahalaga po na magkakasama. Meron po tayong kasama when we walk in God. Fellowship has the idea of association, communion, fellowship, participation. It means share something. Hindi po ito yung parang nagkameron lang ng event, kumain lang, fellowship na. Hindi po. Yung fellowship po na sinasabi nito, hindi lang yung meron kang nais na gustong makuha, but yung fellowship, ikaw mismo ay nais kang magbigay. As we read in verse 46, they worship together at the temple each day, meet in home for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Sabi doon, with great joy and generosity. So remember, 3,000 were added sa simbahan. And yung 3,000 pong yun, hindi po lahat ay merong bahay doon. Kasi pumunta lang naman sila because of the occasion na Pentecost. Pero nung time pong yun, wala po talagang, walang masilungan, walang makainan. Siguro yung iba nagkakaproblema sa kalusugan, yung iba nagkakameron ng problema sa financial, hindi lang sa financial, but also may problema na rin sa relationship. But the good thing of that, sabi doon, they fellowship together, they shared life. Meron siyang maaasahan, meron ka mapupuntahan. Kaya po dito po sa simbahan, tingnan niyo po yung katabi mo. Dito niyo po makikita, supposedly, at dapat po, ang tunay na kaibigan. You help and adding value to others. Ibig sabihin po, yung buhay mo ay meant po to be shared. Some of you good in singing. Some of you magaling kayong mag-advise. Some of you exhorter ka. At ito pong talent na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin ay kailangan po natin ibigay. Sabi ni, ano pangalan mo? Daniel? Akala Daniel Padilla. Iyan. Sabi ni Iyan, God bless us so that we can be a blessing. Ito kakaiba po dito yung mga disciple. Pati daw po yung bahay nila, willing nilang ibenta. At pagkabenta po nila, willing nilang ibigay. So, makikita mo yung extreme generosity na meron sila and willing to help. That's why the fellowship or the victory group or something, hindi po ito para may makuha ka or dahil ikaw yung leader, but it point out na we will help one another and you adding value to others. I remember po, before ako maging Kristiyano, truly that pakiramdam ko, nasa akin ang lahat. Until the time, pinut po ng Panginoong Diyos na i-humble ko talaga yung sarili ko. Yung basketball na kinahihiligan ko, in-injury niya ako. So ako, maglakad ako, gagalaw na ako. Yung yabang ko dahil meron kaming business, all of a sudden biglang na ako nagmamahal, tinanggal. Tapos yung gusto kong makasakay ako sa barko, hindi rin ako makasakay. So, when I attend the church, lugoy na lugoy ka. Siguro parang ang tingin ko sa simbahan, hospital. Lord, kailangan na kita eh. Then, sabi ni Pastor Ed, ang tigas-tigas mo, pero pinalambot ka ng Panginoon. Handa ka ba tanggapin si Jesus? Ganun ang preaching. Parang sa akin lahat ang tama. Ewan ko, naranasan na yun. End up ako nakataas ang kamay, iyak ako.
Para si Jimmy Santos lang. Tapos pag-iya akong gano'n, no? May lumapit na agad sa akin, bro, I'm Nante, pwede ba kitang i-one-to-one, i-victory group? Then when I attended the group, yung isang member doon na kasama din namin, bro, bakit hindi ka magtrabaho sa graduate ka pala ng physical therapy, ba't hindi ka magtrabaho dito? And inano niya ako ng tawag dito, ng biodata, pinanggawa niya ako, pagkagawa niya ng biodata, dahil tinutulungan niya ako, nag-apply na rin po siya doon. Then tama niyo po na, we do it together. Now, nag-married na po ako. Again, may another bunch of leaders din na nakasama ko, na tinuturuan naman ako paano maging mabuting asawa. And yung asawa ko po rin po, tinuturuan. Hindi lang naman po ako, but yung asawa ko din po. So, napakahalaga po na meron pong kasama. Bakit? Darating po yung time na mangangailangan po tayo ng tulong. Hindi po dinesign ng Panginoong Diyos ang Kristiyano na maging mag-isa. Ang gusto po ng Panginoong Diyos ay meron tayong makasama. Again, the church isn't a building. It is a gathering of people doing life together. Question, na-experience mo na ba na natalo ka sa buhay? Okay. At kung na-experience mo na yon, ang tanong, anong naramdaman mo? Hope. Kung meron kang pagkatalo sa buhay, hope meron po tayong kasama. Shared lives na tutulong po sa atin. May puno ba tayo dyan nung sequoia? Hindi siya ate. Yan. Yan pong sequoia tree yan. Natatawa na ako pagka tumama si Paula eh. Paula, ang corny naman nun, ikitawa ka ng tawa. So yung sequoia tree po, yan po ay 275 feet, around 83 meters, weighing 1,385 tons. So sobrang taas po niyan. Pero sa sobrang taas po niyan, ang amazing po dito, yung ugat po niyan, ang lalim lang po sa lupa ay 12 feet or 14 feet. Yun na daw po yung pinakamalalim nun. Pero around 2,200 years na po, but is still standing po yung sequoia tree niyan. Again, the principle po, mas mataas, kailangan mas malalim yung foundation. Pagka mas malalim yung foundation, hindi po yan mabubuwal. Diba? Yun po yung kalimitan, the principle. But ito po, 275 feet tall at 14 feet lang po yung kanyang root. So, expected po, pagka po meron pong malakas na bagyo, posible po na sila po'y matumba at masira kagad. Pero bakit daw po still na 2,000 years ago na po, still nakatayo pa rin daw po? Dahil daw po dun sa root niya, kahit daw po mababaw lang, pero yung root po niya ay magkakasanga. Yung tawag doon? Alam niyo ba yung Dr. Quack-Quack? Sino naglaro ng Dr. Quack-Quack? Di ba yung magkaganon, tapos so dahil sila daw po yung magkakasanga, kahit dumating man yung unos, yung bagyo, yung problema sa buhay, financial crisis, relational issues, health issue, but still daw po tumatayo at tumataya yung sequoia tree. Ano po ang meron? They are together. Sabi po sa Bible, mas mabuti
ang pasaway na hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi pinapaalam. Ang masakit na pagsaway sa isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Again, sa simbahan po, dito po natin matatagpuan yung tunay na kaibigan that will tell us the truth even if it hurts. Kung tunay po na kaibigan, para maging mabuti ka, sasabihin niya po kung ano yung nararapat para mabago po tayo. Kasi yung mga hindi po tunay na kaibigan, at sasabihin lang niya sa'yo, good job! Meron ba kayo? Puro kamalian na yung ginawa mo. Good job! Pero sa simbahan po, sino na-hurt na dito? Ako po, many times. Lalo na nung mayabang ako. Hanggang ngayon, mayabang pa rin po ako. Many times. Pero, tinitingnan ko po kung ano yung nakaka-hurt sa akin. Pag ito po ay sinasabi na ikabubuti ko, ikasisiya ng Diyos sa buhay ko, nasasabi ko, I really appreciate that person. Hope, meron po tayong someone na pagka dumating yung pagsubok ng ating buhay, we are like the sequoia tree na meron pong aagapay sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, sana sequoia ka. Like, how's out there? No one. Yeah. Again, church is not perfect. Kaya magpasensya tayo, magpatawad tayo, kasi pinatawad din tayo ng Panginoon. Yung simbahan po natin, maaari, minsan sabihin mo, paano ako sasama sa victory group? Wala naman nag-a-approach sa akin. But again, hearing this word, tayo po mismo, kung wala pong nag-a-approach sa inyo, tayo po mismo, lumapit po tayo kung sino po mag-group, pwede po mag-group sa atin. Bakit? Hindi po inalaw ni God na mag-solo tayo. Yes, online, pwede po. Pwede pong nandun na lang tayo sa bahay, comfort na lang tayo doon. Pero, be aware. Kasi ang gusto po ng enemy, yung mga self-pity natin. Aware po tayo dyan. Aware po tayo na parang yung mga comfort na bakit ang enemy, anong sabi doon? They are like a roaring lion always trying to devour. Ang enemy, anong gusto niya? Mag-solo ka. Mag-self-pity ka. At pag solo ka na, wala ka nang kasama, wala ka nang nasesharean. Anong gagawin ng enemy? I-devour ka na. And it's a reminder din po sa atin, sino dito may mga leader kayo sa simbahan. Dati, ngayon nawala na. Meron ba? Meron. Sino dito may mga disciple kayo na nawala na? Reminder po, kung nawala po sila, hindi po aksidente na ikaw yung close friend niya. Hindi po aksidente na ikaw yung mas malago sa Panginoon. Bakit? Gusto ng Panginoong Diyos, alalayan mo siya, isama mo siya, at muli, tumagumuli sa Panginoon that we will fellowship together. Colossians 3:13, magpasensyahan kayo sa isa't isa, magpatawad kayo kung may hinanakit kayo, kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Hindi lang po they devoted doon sa apostle teaching. They are not only devoted in fellowship, but also breaking in bread. So, again, breaking bread, it's about commemorating what Jesus Christ did. His death, burial, and resurrection. Every time they do the communion, again, ginagawa din po natin dito. When we do the communion, we recognize kung anong ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. And ano yung parang lagi natin matatandaan when we do the communion? We are all sinners na dapat tayo ay saan tayo nararapat? Sa kaparusahan. But because of Jesus, kinuha niya ang lahat natin makasalanan
so that we can call ourselves saint, righteous, holy because of what He did. Not only communion or baking bread, last, they pray. Hindi lang po sila po devoted sa word, sa fellowship, sa breaking bread, but also in prayer. Sino dito nag-birthday ka, taas ang kamay, yan. Meron. Sino dito pagka-birthday mo, nasasabi mo, prayer is good, but I need cash. Wala sa ating mga Kristiyano parang ganon. Pero honestly, more than the cash, more than the gift, prayer po ay mahalaga. In this scenario, in this time, sabi doon, every day, every moment, they pray. May mga kakulangan, may mga problema, they pray together. Yes, tama naman yun. We need cash. Pero iba po yung panalangin. Why? Because yung panalangin, we communicate to the great, among the great. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And kung every time na nagdadasal tayo, napapakinggan niya po ito. Walang imposible sa Kanya. Sa tao, imposible, but sa Diyos ay walang imposible. A praying church is healthy church. Kung ang simbahan ay mahilig magdasal, sabi daw po ito daw po ay malakas na simbahan. Again, we are all ecclesias. We are called out ones. Tanong po, tuwing kailan tayo nagdadasal? Yung anak ko po, 3 beses magdasal. Umagahan, tanghalian, hapon. Pero hope, it will be kung ang lumalabas lagi sa bibig ay kung ano lamang, galit, siguro, hindi lang galit, pero yung hindi mapagpasalamat, but hope as a Christian, as a church, ang lumalabas po sa atin ay pagdadasal. Whenever God's work is done, God's people gather for prayer and worship. The early church, despite all odds stacked against it, by the grace of God, changed the world, and they know it. Every time na may nangyayari po sa kanilang mga buhay, isa lang po yung gagawin nila, magdasal at magdasal. May maganda nangyari, naging successful yung life, nagkameron ng answer prayer. Lord, maraming salamat. Mag-worship kami sa inyo. Meron mga panalangin na hindi nasagot, Lord, still we believe na ikaw yung sasagot nito. Or maybe, kaya hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin natin, baka gusto niya, baguhin natin yung panalangin natin. Lord, if this is your will, let your will be done. Pero kung hindi mo ito will, gusto ko lamang ito, by the flesh lamang ito, dalangin ko Panginoon, yung layunin mo, ito yung maganap. I don't know, siguro yung 3,000, yung 3,000 na na-add, hindi lang naman sila para pumunta doon eh. Or parang ang gusto lang naman nila mag-osyoso doon sa Pentecost. Pero when they know Jesus, nung nagkameron po sila ng relasyon and napuspos po sila ng Diyos na banal na Espiritu, they end up po nagawin kung ano yung ginagawa ng mga disipulo. Some of them siguro doctor. Some of them, I don't know kung ano yung iba siguro doon parang fisherman, but end up po, they devoted themselves not to the yung profession na meron sila, but they devoted themselves apostle teaching the word of God, prayer, breaking bread, and fellowship. So as we end, can we all stand up today? The result, a strengthened and growing community. Alam na natin, ang sekreto
para tayo'y lumago, para dumami tayo, is we need to devote ourselves, apostle teaching, fellowship, breaking bread, and prayer. Kanina po, when we sing song, lumapit ako kay Ate Jean, medyo naiiyak ako. Sabi ko, Lord, thank you. Because ikaw mismo yung nag-move dito sa Victory Lokban. Kasi po, doon po sa iba, ito po ay pakalawang linggo pa lang po natin ng ating 4 p.m. service. But truly, when we look to our attendance, nagtaas po siya about 30 something. 30 person na na-add po sa ating simbahan. And I believe it is not because of anyone else, but they allow also themselves as together, yung tinawag ng Panginoong Diyos, na gamitin po tayo. So, Acts 2:47, at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang niligtas. Let us pray. Lord, thank you. This also we pray for our church. For 4 p.m. service, dalangin namin, Panginoon, na maraming salamat sa mga ginawa mo sa bawat buhay namin na nandito. Maraming salamat sa mga miracles, sa mga answer prayer, Panginoon, na patuloy at patuloy mong ginagawa. And we pray also sa mga nakakaranas ng merong problema sa kalusugan. In the name of Jesus, we pray, God, for healing. And as we use your name is great. Jesus, we pray na merong kagalingan na nangyayari, Panginoong Diyos. And even if you're the person you pray for financial, Lord, in the name of Jesus, it is you who will provide everything that we need. Thank you, Lord, for the answer prayer, and we believe it will be answered. If there's a relational issue, Lord, we pray that it's you, God, our reconciliation. Ikaw mismo, Panginoon, ang mag-reconcile sa mga relasyon na nasira. And today, Lord, ikaw mismo yung mag-move sa heart ng bawat isa. Same, Lord, our prayer. Katulad po nung Acts 2 verse 47. Nung nakita nila yung mga tao na nagwo-worship sa inyo, nakita nila yung changed life, it will end up po, Panginoon, that they will go also to gather to the people. We pray, God, na itong simbahan mo hindi lang mananatili na 2 service, but it will end up po, Panginoong Diyos, na mas marami pa pong service para it cater people. But more than that, we pray yung mga victory groups, yung fellowship with one another, it is you also who will make these things happen. Lord, we want to honor you. Lord, we want to worship you. Can we worship God today before we end?